Ang batas ng Diyos.org, Appendix 4, ang buhok at balbas ng Kristiyano. Isang utos ng Diyos na sobrang simple, ngunit ganap na tinatanggihan. Ang utos sa Leviticus 19:27. Walang makatuwirang batayan sa Biblia para sa halos lahat ng denominasyong Kristiyano upang balewalain ang utos ng Diyos tungkol sa mga lalaki na panatilihin ang kanilang buhok at balbas ayon sa inilarawan ng Panginoon. Alam natin na ito'y utos na tapat na sinusunod ng lahat ng mga Hudyo noong panahong biblikal nang walang patid gaya ng patuloy na pagsunod ng mga ultra-ortodoksong Hudyo sa ngayon. Bagamat may mga detalye silang hindi ayon sa Biblia, bunga ng maling pagkaunawa ng mga rabino sa talata. Wala ring pagdududa na si Jesus, kasama ang lahat ng kanyang mga apostol at alagad, ay tapat na tumupad sa lahat ng mga utos sa Torah, kabilang ang Leviticus 19:27, huwag ninyong ahitin ang paligid ng inyong ulo, ni huwag ninyong galawin ang gilid ng inyong balbas. Impluensya ng mga Griego at Romano, mga kultural na gawi at pagsang-ayon. Nagsimulang lumihis ang mga unang Kristiyano sa utos tungkol sa buhok at balbas, sa malaking bahagi dahil sa mga impluensyang kultural noong unang mga siglo ng panahong Kristiyano. Habang lumalaganap ang Kristyanismo sa daigdig ng mga Griego at Romano, ang mga nakumberteng hentil ay nagdala ng kani-kanilang mga kaugaliang kultural. Parehong may pamantayan ng kalinisan at pag-ayos ng sarili ang mga Griego at Romano, na kinabibilangan ng pag-ahit at paggupit ng buhok at balbas. Nagsimulang makaapekto ang mga gawi nilang ito sa mga kaugalian ng mga hentil na Kristiyano. Ang pagkabigo ng iglesia na manindigan. Ito sana ang panahon dapat tumindig ang mga pinuno ng iglesia upang ipaglaban ang kahalagahan ng pananatiling tapat sa mga turo ng mga propeta ni Jesus, anuman ang kultura at mga gawin ng lipunan. Hindi sana nila kailanman isinuko ang alinmang utos ng Diyos. Gayunman, ang kawalan ng katagang ito ay naipasa sa bawat salinlahi na naging sanhi ng isang bayan na mahina sa paninindigang manatiling tapat sa kautusan ng Diyos. Ang kahinaang ito ay patuloy hanggang ngayon at ang iglesyang nakikita natin ngayon ay malayo na sa iglesyang itinatag ni Jesus. Ang tanging dahilan kung bakit ito patuloy na umiiral ay dahil gaya ng palagi, may iningatang natitira ang Diyos. Ang 7,000 na hindi lumuhod kay Baal ni humalik sa kanya, 1 Hari 19:18. Ang kahalagahan ng utos. Ang utos tungkol sa buhok at balbas ay isang pisikal na paalala ng pagsunod at pagiging hiwalay sa mga impluensya ng mundo. Ipinapakita nito ang isang pamumuhay na nakatuon sa pagpaparangal sa mga tagubilin ng Diyos higit sa mga pamantayan ng lipunan o kultura. Si Jesus at ang kanyang mga apostol ay nagsilbing huwaran ng pagsunod, at ang kanilang halimbawa ay dapat magbigay inspirasyon sa mga mananampalataya ngayon na muling yakapin ang utos na ito, na madalas isinasantabi bilang bahagi ng kanilang katapatan sa banal na kautusan ng Diyos. Si Jesus, ang kanyang balbas at buhok. Si Jesus bilang pinakahulwaran. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, si Jesucristo ang nagbigay ng pinakahulwaran kung paano dapat mamuhay ang sinumang naghahangad ng buhay na walang hanggan. Ipinakita niya ang kahalagahan ng pagsunod sa lahat ng mga utos ng Ama, kabilang ang utos tungkol sa buhok at balbas ng mga anak ng Diyos. Mahalaga ang kanyang halimbawa sa dalawang aspeto, para sa mga taong nabuhay noong kapanahunan niya at para sa mga susunod na henerasyon ng mga alagad. Sa kanyang panahon, ang katapatan ni Jesus sa Torah ay nagsilbing paninindigan laban sa maraming turo ng mga rabino na bumalot sa pamumuhay ng mga Hudyo. Bagamat tila tapat sa Torah, ang mga katuruang ito ay karamihan ay tradisyon lamang ng tao na ginawa upang paalipinin ang mga tao sa mga gawaing iyon. Sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa Torah, kabilang ang mga utos tungkol sa kanyang buhok at balbas, hinamon ni Jesus ang mga pagbaluktot na ito at nagbigay ng dalisay at walang bahid na halimbawa ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ang balbas ni Jesus sa propesiya at sa kanyang paghirap. Ang kahalagahan ng balbas ni Jesus ay binigyang diin din sa propesya at sa kanyang pagdurusya. Sa inilahad ni Isaias tungkol sa paghihirap ng Mesiyas bilang lingkod na pinahirapan, isa sa mga pagpapahirap na tiniis ni Jesus ay ang pagpilit at pagkalas ng kanyang balbas. Iniharap ko ang aking likod sa mga nananakit sa akin, ang aking mga pisngi sa mga bumubunot ng aking balbas. Hindi ko itinago ang aking mukha sa kahihiyan at paglura. Isaias 56.
Ipinapakita ng detalyeng ito hindi lamang ang pisikal na paghihirap ni Jesus, kundi pati ang kanyang matatag na pagsunod sa mga utos ng Diyos kahit sa gitna ng dimasukat na pagdurusa. Ang kanyang halimbawa ay nananatiling makapangyarihang paalala para sa mga tagasunod niya ngayon upang parangalan ang kautusan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay gaya ng ginawa niya. Paano tuparin ng tama ang utos na ito na walang hanggan, haba ng buhok at balbas? Ang mga lalaki ay dapat magpanatili ng buhok at balbas na sapat ang haba upang malinaw na makita na mayroon sila nito kahit mula sa malayo. Hindi dapat sobrang haba o sobrang ikli. Ang mahalaga ay hindi dapat kalbuhin o ahitin ng labis ang buhok o balbas. Huwag galawin ang likas na hugis ng gilid. Hindi dapat ahitin ang buhok o balbas sa kanilang likas na hugis o gilid. Ito ang pangunahing punto ng utos na nakasentro sa salitang Hebreo na pea, na ang ibig sabihin ay gilid, hangganan, sulok o tagiliran. Hindi ito tumutukoy sa haba ng bawat hibla, kundi sa likas na mga hangganan ng buhok at balbas. Halimbawa, ang parehong salitang pea ay ginamit patungkol sa mga gilid ng bukirin. Kapag aanihin ninyo ang inyong bukirin, huwag ninyong aanihin hanggang sa pinakahangganan, pea, ng inyong bukid ni pulutin ng mga nalaglag na uhay. Leviticus 11:9. Malinaw na hindi ito tumutukoy sa haba ng trigo o anumang halaman, kundi sa mismong dulo ng bukid. Ang parehong lohika ay naaangkop sa buhok at balbas. Mahahalagang puntos sa pagtupad ng utos. Una, panatilihin ang pagiging halata. Ang buhok at balbas ay dapat malinaw na nakikita at madaling makilala, bilang tanda ng pagkakahiwalay gaya ng iniutos ng Diyos. Ikalawa, panatilihin ang likas na gilid. Iwasang ahitin o baguhin ang likas na hugis ng buhok at balbas, lalo na sa gilid o linya nito. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyong ito, ang mga lalaki ay makasusunod ng tapat sa banal na tagubiling ito tungkol sa buhok at balbas bilang paraan ng pagpaparangal sa walang hanggang mga utos ng Diyos. Mga mali na dahilan sa hindi pagsunod sa utos na ito ng Diyos. Maling dahilan. Ang mga gustong magbalbas lang ang kailangang sumunod. May ilang lalaki, kabilang ang ilang pinunong mesyaniko, na nagsasabing hindi nila kailangang sundin ang utos na ito dahil ganap nilang inaahit ang kanilang balbas. Ayon sa hindi makatwirang pangangatwirang ito, ang utos ay para lamang sa mga nagnanais magbalbas. Sa madaling salita, tanging ang lalaking gustong magpalaki ng balbas o buhok ang kailangang sumunod sa tagubilin ng Diyos. Ang ganitong madaling rason ay wala sa banal na teksto, walang kondisyong kung o sakaling, kundi malinaw na tagubilin kung paano dapat alagaan ang buhok at balbas. Gamit ang parehong lohika, maaari ring isantabi ang ibang mga utos gaya ng Sabath. Hindi ko kailangang ipangilin ang ikapitong araw dahil wala naman akong ipinangilin na araw. Hindi ko kailangang mag-alala sa mga ipinagbabawal na karne dahil hindi ko naman tinatanong kung anong karne ang nasa plato ko. Ang ganitong uri ng saloobin ay hindi nakalulugod sa Diyos sapagkat nakikita niya na ang kanyang mga utos ay hindi itinuturing nakalugod-lugod, kundi isang abala na sana'y hindi na umiiral. Taliwas ito sa saloobin ng mga manunulat ng mga awit. O Panginoon, turuan mo akong unawain ang iyong mga utos at susundin ko ang mga ito magpakailanman. Bigyan mo ako ng pangunawa upang masunod ko ang iyong kautusan at sundin ito ng buong puso. Awit 119, 33 hanggang 34. Maling dahilan. Ang utos tungkol sa balbas at buhok ay may kaugnayan lang sa mga paganong kaugalian ng mga bansa na nakapaligid. Ang utos tungkol sa buhok at balbas ay madalas na mali ang pagkakaunawa na ito raw ay may kinalaman sa mga paganong ritual para sa patay, dahil ang mga katabing talata sa parehong kabanata ay tumutukoy sa mga gawaing ipinagbabawal ng Diyos. Gayunman, kapag sinuri natin ang konteksto at ang tradisyong Hudyo, makikitang ang interpretasyong ito ay kulang sa matibay na batayan sa kasulatan. Ang utos na ito ay malinaw na tagubilin tungkol sa personal na itsura na walang binabanggit na kaugnayan sa mga paganong ritual para sa patay o iba pang kaugaliang pagano. Malawak na konteksto ng Leviticus 11. Ang kabanatang ito sa Leviticus ay naglalaman ng iba't ibang mga utos na sumasaklaw sa maraming aspeto ng buhay at moralidad. Kabilang dito ang mga utos tungkol sa pag-iwas sa panghuhula at salamangka, Leviticus 11:26, pag-iwas sa pagputol o pagpapatatu sa katawan para sa patay, Leviticus 11:28,
Pag-iwas sa prostitusyon, Leviticus 19:20. Pagtrato ng mabuti sa mga dayuhan, Leviticus 19:33-34. Paggalang sa matatanda, Leviticus 19:32. Paggamit ng tamang timbangan at sukat, Leviticus 19:35-36. Pag-iwas sa paghahalo ng iba't ibang binhi, Leviticus 19:11. Ang bawat isa sa mga utos na ito ay nagpapakita ng partikular na malasakit ng Diyos sa kabanalan at kaayusan sa loob ng bayan ng Israel. Kaya't mahalagang bigyang halaga ang bawat utos batay sa sarili nitong merito. Hindi maaring ipalagay na ang utos na huwag galawin ang buhok at balbas ay automatikong konektado sa mga paganong ritual, dahil lamang ang talatang 28 ay tumutukoy sa pagputol sa katawan para sa patay at ang talatang 26 ay tungkol sa pangkukulam. Walang kondisyon sa utos na ito. Walang exception sa kasulatan. Bagamat may ilang bahagi sa Tanakh na binabanggit ang pagahit ng buhok at balbas bilang bahagi ng pagluluksa, wala kahit isang talata sa kasulatan na nagsasabing maaring ahitin ng lalaki ang kanyang buhok at balbas basta't hindi ito kaugnay ng pagluluksa. Ang ganitong uri ng kondisyon ay dagdag lamang ng tao, isang pagtatangkang lumikha ng mga eksepsyon na hindi naman binanggit ng Diyos sa kaniyang kautusan. Ang ganitong interpretasyon ay pagdaragdag ng mga clause na wala sa banal na teksto na nagpapakita ng hangaring iwasan ang ganap na pagsunod. Ang pag-ayos ng mga utos ay pagsuway. Ang saloobin ng pag-ayos ng mga utos ayon sa pansariling kaginhawahan sa halip na sumunod sa kung ano ang malinaw na iniutos ay labag sa diwa ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang mga talatang tumutukoy sa pag-ahit dahil sa patay ay nagsisilbing babala na ang ganitong palusot ay hindi sapat upang pahintulutan ang pagsuway sa utos tungkol sa buhok at balbas. Mga Hudyong Ortodokso, ang kanilang pag-unawa sa utos. Bagamat mali ang pagkaunawa nila sa ilang detalye tungkol sa pagputol ng buhok at balbas, ang mga Hudyo Orthodox mula pa noong sinaunang panahon ay laging nakaunawa na ang utos sa Leviticus 19:27 ay hiwalay sa mga kautusan tungkol sa mga gawaing pagano. Pinanghahawakan nila ang pagkakaibang ito na kinikilala na ang pagbabawal ay sumasalamin sa prinsipyo ng kabanalan at pagkakahiwalay na walang kaugnayan sa pagluluksa o sa mga ritual ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagsusuri sa mga Hebreong salita. Ang mga salitang Hebreo na ginamit sa talatang 27, gaya ng takifo, na ang ibig sabihin ay gupitin o ahitin sa paligid, at tashchit, na nangangahulugang sirain o wasakin, ay nagpapahiwatig ng pagbabawal sa pagbabago ng likas na anyo ng lalaki sa paraang hindi marapat para sa kabanalang inaasahan ng Diyos sa kaniyang bayan. Wala itong direktang kaugnayan sa mga gawaing pagano na binanggit sa mga naunang o kasunod na talata, ang utos bilang prinsipyo ng kabanalan. Ang pagsasabing ang Leviticus 19:27 ay may kaugnayan sa mga ritual ng mga pagano ay mali at may kinikilingan. Ang talatang ito ay bahagi ng hanay ng mga utos na gumagabay sa asal at anyo ng mga taga-Israel at palaging naunawaan bilang isang natatanging kautusan, hindi konektado sa mga ritual ng pagluluksa o pagsamba sa Diyos-Diyosan na binanggit sa ibang talata. Ang turo ni Jesus sa salita at sa halimbawa. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay ginagamit ang kanyang buhay bilang huwaran sa lahat ng bagay. Malinaw ang sinabi ni Jesus, kung iniibig natin siya, tayo'y susunod sa Ama at sa Anak. Ito ay isang kahilingan hindi para sa mahihina, kundi para sa mga may paningin na nakatuon sa kaharian ng Diyos at handang gawin ang anumang kailangan upang makamtan ang buhay na walang hanggan, kahit pa ito'y magdulot ng pagsalungat mula sa mga kaibigan, iglesia o sariling pamilya. Mga utos na hindi pinapansin ng halos buong Kristyanismo. Ang mga utos tungkol sa buhok at balbas, zitzit, pagtutuli, ang Sabath at ipinagbabawal ng mga pagkain ay hindi pinapansin ng halos lahat ng Kristyanismo. Ang mga ayaw sumabay sa karamihan ay tiyak na makararanas ng pag-uusig gaya ng babala sa atin ni Jesus. Ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng lakas ng loob, ngunit ang gantimpala ay walang hanggan. Maghanap ng ilustrasyon na nagpapakita ng maling paraan at tamang paraan ng pag-aalaga ng buhok at balbas ayon sa utos ng Diyos sa site na ambatasnadios.org. Ang sharing ito at marami pang ibang mga pag-aaral tungkol sa batas ng Diyos ay matatagpuan sa site ambatasnangdiyos.org.